and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Oy, welcome back! Kumusta na po kayo, ha? Welcome back ko sa lahat ng mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng mundo. Kumusta na kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Kuya Angel po ito si Angelo Palmones. Ngayon po ay Lunes, ikalima ng Enero 2026. Baka magkamalay kayo ng petsa sa inyong mga cheque, ha? Maigiging invalid. Kasi dapat 2026 ang inyong ilalagay na taon. Sa ulo ng ating mga balita, mga Pinoy sa Venezuela, inalerto kanusod naman ang pag-atake ng US. President Maduro at ang misis nito inaresto. Venezuela, patatakbuhin ng US, President Maduro nakakulong na sa New York jail. Ang kaso niya ho may kinalaman sa illegal drugs. Pagpapatakbo ng hunang kartel sa Venezuela. Mga bakasyonista balik Metro Manila, mabigat na daloy ng trapiko inaasahan. Ombudsman Boying Rimulya pinatunayang fake news na siya'y nasa ospital sumipot sa programang executive session ng DCRH. Higit 7 milyong pisong halaga ng ecstasy na kumpiska ng Bureau of Customs sa Clark Freeport. Kalat-kalat na pagulan asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Lunes. Epekto ng tatlong weather systems. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang ating mga DCRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon ang shear line ngayong unang Lunes ng taon. Kabilang sa makararanas sa malakas na buhos ng ulan ang Bicol Region, kabilang ang Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes at Camarines Sur. Paliwanag ni Grace Castañeda ng Pag-asa, nakikita nila na posibleng gumalaw ang shear line axis ng mas mataas dahil sa makapal na ulap na dala nito at magbunga ng hanggang 50 hanggang 100 mm na ulan sa Bicol Region at iba pang bahagi ng Southern Luzon. Ang shear line naman ang nakakaapekto sa Romblon, Palawan, gayon din sa buong Visayas, partikular na sa Eastern Visayas. Samantala, Amihan naman ang nakakaapekto sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Batangas at Laguna. Apektado pa rin ang Amihan ng Batanes, Ilocos Region, Calderiera Administrative Region, Rest of Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Samantala, makararanas pa rin ng mga pagulan at thunderstorms ang Mindanao, partikular na sa nakong hapon o gabi. Narito naman ang inaasahang temperatura sa mga pangunahing lungsod sa bansa ngayong Lunes. Metro Manila nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius. Baguio, malamig pa rin, 15 to 23 degrees Celsius. Lawag City, 22 to 30 degrees Celsius. Tuguegarao, 21 hanggang 30. Legazpi City, 24 to 29. Puerto Princesa, 24 to 31. Ang Tagaytay hindi masyadong malamig, 22 hanggang 29 degrees Celsius. Calayan Island 24 to 31, Iloilo 26 to 30. Ang Cebu, ay naku, malinsangan ho sa Cebu. May buntag sa matig paminaw nato diyan sa Cebu, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tacloban City, ganun din, mainit 26 to 31. Cagayan de Oro City, 24 to 31. Zamboanga City, 24 to 33. Sa Davao City, mainit din, 25 to 33 degrees Celsius. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Pero nitong mga nakalipas na ilang araw ay malakas na pagbuhos ng ulan, nagdulot din ng mga pagbaha sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Tumaas ng 9% ang kaso ng non-communicable diseases nitong nagdaang holiday season. Batay sa monitoring ng Department of Health mula December 21 and 2025 hanggang January 2, 2026, nasa 349 ang kabuang bilang ng mga non-communicable disease cases. Sa naturang kaso, 205 tinamaan ang acute stroke na pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga pasyente, 95 ang acute coronary syndrome at 40 naman ang bronchial asthma. Iginit ang ahensya, mas marami ito kumpara sa 319 na naitala sa kaparehong panahon ng surveillance noong 2024. Mariyan sa mga kaso na acute coronary syndrome ay may edad na 50 pataas. Siguro naparami ang kain ng lechon. 40 to 79 years old naman ang pinakaapektado ng acute stroke at 0 to 9 years old ang tinamaan naman ng asthma. Magsana ang mga pasahero sa mga bus terminal at mga airport matapos ang mahabang holiday dahil sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa ilang pasahero na nagtiis sa mahabang pila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, hindi nila inakala na buhos na ang mga tao na magsisibuan matapos naman ang holiday break. Nabatid namang umabot ng 2 oras ang pagpila ng mga pasahero sa Lipa Grand Terminal sa Batangas para sa mga magsisiluwas ng pambalik Maynila. Fully booked naman ang mga bus terminal sa Camarines Norte at Sorsogon. Naging pahirapan din sa mga pasahero makukuha ng mga tiket sa barko sa Calapan Port at Batangas Pier dahil sa dami ng tao at haba ng pila. Ay naman sa Philippine Coast Guard, umabot ng 6 million ang mga pasahero ang kanilang naitala sa buong holiday sa mga pantalan. Ay, congratulations sa mga nagmamanage sa ating mga local airports, ha? In fairness, may tao ho sila nitong mga holiday season para mag-handle ng mga bagahe. Hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad ang 5 persons of interest sa pagsabog ng paputok sa Tondo, Manila na ikinasawi ng 12 anyos na batang lalaki. Ayon sa Manila Police District spokesperson na si Major Philip Ines, maghahain na sila ng kasong kriminal laban sa mga sangkot. Naghihintay na lamang ang pulisya ng resulta ng forensic examination ng MPD upang mapalakas ang kaso. Patuloy ang panawagan ng MPD sa mga persons of interest na humarap na makipagtulungan sa investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang nasawing bata. Tinututukan na ngayon ng Philippine National Police ang paghanda naman para sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa Enero 9. Biyernes na po yan, ha? Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr., hindi bababa sa 15,000 ang mga pulis ang kanilang ipakakalat upang tiyakin ang seguridad ng publiko sa translasyon. Iginit ni Artates, 2 buwan na rin ang nakakalipas nang simulan nila ang preparasyon para rito katuwang ang pamahalang lokal at ang pamunuan ng Quiapo Church. Mula rin niya Enero 2, pinaigting na ng hanay ng pulisya ang kanilang presensya, gayon din ang monitoring para sa aktibidad gaya ng blessing ng replika, pabihis at mga misa. Sa pagtayan ng PNP, naasahang kumilang sa 5 milyong deboto ang dadagsa para sa kapistahan ng poong Jesus Nazareno ngayong taon. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Andres Mulak, aminadong deadma sa mga negatibong komento ng mga netizen. Bakit nga ba? Ano ba yung mga negatibong komento na yan? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Nagkaroon ako ng chance na makausap si Andres Mulak at ayon kay Andres, inamin niya sa atin na hindi siya nagbabasa ng mga komento mula sa netizens. Ayaw daw niyang masira ang kanyang araw kaya hindi siya nagbabasa ng mga komento mula sa mga fans, mula sa mga buzzers. Kaya sa totoo lang, hindi daw siya apektado sa kung ano man ang mga intrigang ipinupukol o binabato sa kanya. Ito daw ay ang napag-aralan niya at sinabi ng kanyang ama na si Aga na huwag papansinin ang mga bumabatikos dahil kapag binatikos ka at pinansin mo ito, masisira lang ang araw mo. Kaya sa tuwina, kapag may nakikitang negatibo itong si Andres, ay deadma siya. Tungkol naman sa acting, inamin ng naturang aktor na natutuwa siya sa mga komento ng maraming kilala niya, ng kaibigan niya, mga direktor at kung sino-sino pa na nagsasabing namana niya ang husay sa pag-arte ng kanyang tatay na si Aga Mulak, pero nais daw niyang magkaroon ng sariling identity.
Well, tungkol naman kay Atasha na kanyang kambal, tuwang-tuwa naman din daw siya dahil napakaganda ng karir ng kanyang kambal na tulad niya na pumalaot na rin sa showbiz landia. Sa kabuuan, wala na raw mahihiling pa si Andres sa takbo ng kanyang karir, love life at pati na ng kanyang pamilya. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Magandang umaga, Pilipinas! 17 makaliban sa alas 4 ng umaga, mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw to may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Umatras ang SM Prime Holdings Incorporated sa panukalang redevelopment ng Baguio City Public Market. Ito naman ang kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos makatanggap ng formal na liham mula sa SM na ipinadala sa kanyang opisina. Sa sulat na ipinadala ng SM Prime Holdings noong December 19, 2025 kay Magalong, nagdesisyon ang kumpanya na umatras sa proyekto dahil lumalabas na ang Baguio City, ang ehekutibo at ang legislatura, ganun din ang BCPM vendors at iba pang mga stakeholders ay marami pang mga issue na kailangang ayusin bago maisikatuparan ang naturang proyekto. Sayang naman, wala naman pero yung LGU. Nangihinaya nga ang mga taga Baguio City, lalo pa ang mga maliliit na mga market vendors dahil sa matagal ng panahon. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lamang sana magiging moderno ang kanilang palengke. Oo nga naman, hindi yun nanlilimahid. Lalo pat alam naman nilang hindi kaya nga ng lokal na pamahalaan na pagandahin ang kanilang palengke. Unang ini-award ng Baguio City Government sa SM Prime Holdings ang proyekto noong 2020, makaraang magsumite ito ng unsolicited proposal para sa redevelopment. Kabilang sa 5.4 billion pesos proposal ang construction ng 7-story building at parking lot na kayang mag-accommodate ng nasa 1,900 na mga sasakyan, tutugon sana sa problema ng trapiko sa lugar. Ayan. Sino na naman kaya ang gustong kumita rito? At nadali na gusto ang naturang proyekto. Ay, nakapanghihinayang. Magandang umaga, Pilipinas! Nilansad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang All Gender Help Desk. Dinisenyo bilang isang one-stop shop o one-stop support system upang tulungan ang mga empleyado na may gender-based concern. Ayon sa PAGCOR, ang bagong help desk ay may isang enhanced version na o pinahusay na bersyon ng dating Women's Help Desk na nag-alok ng isang ligtas at confidential space upang makapaghayag ng hinaing, humingi ng konsultasyon ng mga empleyado na walang dapat na ikatakot. Ang pag-access help desk ay maaaring daan para humingi ng tulong legal ang mga empleyado, psychological support, referrals at assistance sa pagpapile ng administrative complaints. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang help desk ay nagtatampok ng isang unified multi-platform na sistema ng komunikasyon. Kinabibilangan ito ng single contact number, isang official Facebook page, isang standard complaint form na may QR code at isang tanggapma na nasa 7th floor ng PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Pinalawak din ng PAGCOR ang saklaw ng help desk upang masakop ang mga kaso ng karahasan batay sa kasarian. Ayon kay Chairman Tenco, pinaninindigan lamang nila ang pangako na gawin ng PAGCOR na hindi lamang isang workplace, kundi sa komunidad na ligtas, inclusive, patas at nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Magandang umaga, Pilipinas! 21 makalipas ang alas 4 ng umaga, dito muna tayo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! At dahil bagong taon, ay tuloy na lang natin yung hindi pa rin nahulaan last year. 14,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ganoon pa rin yung clue. Ginagawa natin to pagka Pasko. Pero pwede din gawin kahit na hindi Pasko, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Eto na, 14,000 to.
Ayan. Yung isang bagay, gawa nga po sa karton. Yung isa, syempre hindi gawa sa karton. Yung isa, kwadrado. Yung isa, mahaba. O, bahala na ho kayo. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng buwan ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lang maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Pero syempre, habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin yung ating mahiwagang tunog. Yan, ha? Ang dali-dali niya ni. Actually, ginawa nyo nitong nakalipas na holiday season. Magandang umaga, Pilipinas! Kinumpirma ni United States President Donald Trump na sila muna ang magpapatakbo sa Venezuela matapos dakpin ang presidente nito na si Nicolas Maduro. Ang kay Trump, gagawin ito ng Estados Unidos hanggat maaari hanggang sa magkaroon nagligtas at maayos na transition of power. Kasabi nito, binanggit din ni Trump na pampasukin ng US Oil Company ang Venezuela para umano pagkakitaan ng publiko ang aayusan nitong oil infrastructure. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. Ginawa ni US President Trump ang pahayag makaraang maglunsad ng military operation upang mahuli si Maduro na naharap sa akusasyon ng narco-terrorism sa Amerika. Matatandang una nitong itinanggi ni Maduro at idiniin na gusto lamang ni Trump na kontrolin ang oil reserve ng Venezuela na tinaguri ang pinakamalaki sa buong mundo. Bagay, totoo naman eh. Sa record ho sa ngayon, ang Venezuela ang may pinakamalaking natural oil reserve. Mas malaki kaysa sa Saudi Arabia. Kahit sa Iran. Kaya, magkano ilan? 303, ano yan? Basta 19.4% ng natural crude oil reserve nandyan po sa Argentina. Nagtalaga si US President Donald Trump ng mga opisyal mula sa kanyang gabinete para mangasiwa sa sitwasyon sa Venezuela. Kasunod dito ng pagdakip ng American Special Forces kay Venezuelan President Nicolas Maduro, inilipad sa Estados Unidos. Batay sa ulat dinala si Maduro sa isang military base bago inihatid sa New York City upang iharap sa korte. Kaugnay ng kaso may kaugnayan sa illegal drugs at illegal firearms. Ayon kay Trump, bukod sa mga opisyal mula sa kanyang gabinete, posible ring magpadala siya ng tropang Amerikano sa naturang bansa. Hindi naman ikinailan ni Trump ang interest ng Estados Unidos sa malaking oil reserves ng Venezuela at planoan niya ng mga kumpanya ng Estados Unidos ayusin ang infrastruktura at palakasin ang produksyon ng langis doon. Nangunguna pa rin ang Venezuela sa buong mundo pagdating sa proven oil reserve. Sa datos mula sa International Agency at Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, mahigit sa 300 billion barrels. Ganong kalaki, ha? 300 billion barrels ng crudo ang meron ng Venezuela. Ang kasunod ng Saudi Arabia may 267 billion, Iran 209, Canada 163, Iraq meron namang 143 barrels o billion barrels. Karamihan ng oil reserve ay matatagpuan sa Orinoco Oil Belt, isang malawak na rehiyon sa silangang bahagi ng Venezuela na kilala sa malaking deposito at heavy at extra heavy crude oil. Bagamat napakalaki ang reserbang ito, nangangailangan pa rin ng mas advanced na teknolohiya at malaking puhunan para sa mas epektibong pagkuha at pagproseso, dahilan kung bakit mabagal ang pag-angat ng produksyon ng langis ng Venezuela sa pandaigdigang merkado. Kaya lang sabi nga nila, matindi yung pakikialam na ito ng Amerika. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pero walang nangyari yung kanang
yung kanilang defense system, no? Made in China daw kasi. Made in China daw kasi yung kanilang anti-missile. Hindi na-detect. Ayan, kinontra ni US President Donald Trump ang panawagan ng US backed opposition leader na si Maria Corina Machado na payagan itong maupo sa kapangyarihan bilang kandidato ng oposisyon. Yung kandidato ng oposisyon na si Edmundo Gonzales Urrutia. Kasunod dito ng pag-aresto ng US forces kay Venezuelan President Nicolas Maduro dahil sa manoy illegal na droga at mga armas. Sa social media, sinabi ni Machado na dumating ng oras ng kalayaan, ngunit ayon kay Trump, wala umanong sapat na suporta sa Venezuela ang oposisyon para pamunuan ng bansa. Sa halip, pinuri ni Trump si Vice President Delcy Rodriguez na ayon sa kanya ay handa umanong gawin ang kinakailangan para sa kinabukasan ng Venezuela. Gayunman, tumutol si Rodriguez at hiniling ang agarang pagpapalaya kay Maduro, kasabay ng paninindigang ipagtatanggol ang bansa. Sa kabila nito, si Rodriguez pa rin ang inutusan ng Korte Suprema na humawak ng kapangyarihan bilang pansamantalang Pangulo. Samantala, sinabi ni Trump na mananatili ang suporta ng Estados Unidos hanggang magkaroon ng maayos na transisyon ang Venezuelan government. Kasamang inaresto ng US Army Delta Force ang asawa ng Venezuelan President na si Nicolas Maduro, ang First Lady ni si Cilia Flores. Si Flores po ay isang Venezuelan lawyer at political leader na itinuturing hindi lamang bilang First Lady kundi isang bakas, influential na tagapagtayo at katuwang ng administrasyon. Sa ulat, itinuturing si Flores bilang fundamental figure ng korupsyon. Fundamental figure daw po ng korupsyon sa Venezuela at istruktura ng kapangyarihan dahil hindi lamang siya bahagi ng sistema kundi siya ay may mahalagang papel at impluwensya sa kapangyarihan gayon din sa katiwalian ng nasabing bansa. Nagsimula ang ugnayan ni Flores at Maduro noong pang 1990 nang sila'y maging bahagi ng legal defense team ng dating Pangulong Hugo Chavez at ikinasal noong July 2013 matapos maging Pangulo si Nicolas Maduro. Ayun. So, yung First Lady na kasamang inaresto, si Cilia Flores, ayon sa mga mamamahayag ng Venezuela, ay malaki ang papel na ginagampanan sa pagpapatakbo ng Venezuela noon. Malaki din ang kanyang papel sa corruption. Sounds familiar. Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Balik muna tayo sa Pilipinas. Ilang lugar sa Northern Samar binahadang sa patuloy na malakas na pagulan. Sanhi naman ang shear line. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Binaha ang ilang lugar dito sa probinsya dahil sa matinding ulan na patuloy na nararamdaman hanggang ngayong araw sanhi ito ng shear line. Partikular na binaha ang mga lugar sa pangalawang distrito sa lalawigan ng Northern Samar. Kabilang dito ang ilang mga lugar sa bayan ng Las Navas, Northern Samar, Lope de Vega at maging ang bayan ng Katarman. Katunayan, ilan sa mga bahay ay pinasok na rin ng baha. Dahil sa matinding ulan kung saan kahapon itinaas sa red rainfall warning ang buong lalawigan, sinuspinde ng Philippine Coast Guard Station Northern Samar ang biyahe ng mga maliliit na sakyan pandagat na bumabiyahe sa northern at eastern coast ng Northern Samar, Sabiri, Lavisaris, Rosario, San Jose, Bobon, Catarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lawang, Palapag, Mapanas, Kamay at Lapinig. Sanhi ito ng malalakas na alon sa dagat. Samantala kahapon dahil pa rin sa matinding pag-ulan na may dalang hangin ay nabuwal naman ang isang malaking puno sa barangay ng Bangkiruhan, Catarman. Naantala ang biyahe ng mga motorista matapos na hindi makadaan dahil sa nakaharang na nabuwal na puno. Agad naman na-clear ang lugar ng DPWH at sa kasalukuyan ay pasabol na itong daanan. Inaabisuhan ngayon ang mga residente na malapit sa mga delikadong lugar o mga prone sa landslide at baha na patuloy na mag-ingat dahil sa patuloy na malakas na ulan na nararanasan sa buong lalawigan.
Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jane, may ngaagan sa mga katuran tada sa Negros. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, laundry dito din ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit, malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stingray Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mga balita, tututukan ni Agriculture Secretary Francisco Chilorel Jr. ang isa sa pabago-bagong presyo ng kusinang Pilipino, ang sili. Dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo sa panahon ng tagulan, isinusulong ng Department of Agriculture ang planong mapataas ang produksyon, mapatpatag ang mga taniman laban sa matinding klima at magdala ng higit pang kakayahan na mapaghandaan ang supply at presyo ng sili. Ang presyo kasi ng sili karaniwang tumataas sa panahon na malalakas ang ulan at napipinsala ang mga pananim dahil naman sa bagyo, naging dahilan para maapektuhan ang supply habang tumataas ang pangangailangan. Noong Setyembre, ang 1 kilo pala ng siling labuyo ay binibenta sa halagang 800 pesos per kilo. Kanhi po ng masamang panahon. Sabi ni Secretary Laurel na mababago ang cycle sa pamamagitan ng paggamit ng mas mahusay na datos at produksyong mapatatag ang sistema sa panahon ng pabago-bagong klima. Sa nakalipas na pulong ng mga opisyal ng DA, inatasan ng kalihim ang mga opisyal na magtatag ng baseline number pangangailangan sa National at Metro Manila, kasalukuyang output at ang average na ani ng bawat ektarya. Kasi naman bibihira naman talagang nagtatanim ng ekta-ektaryang sili. Isang magang konklusyon ng siling labuyo ay hindi natatanging ani. Binigyan din ng opisyal na maaari itong itanim sa maraming lugar sa bansa, hindi lamang sa Bicol. At mapapalawak pa ang potensyal sa pagtatanim sa ilalim ng High Value Crop Program ng DA. 34 makalipas ang alas 4 na kumpiska naman ng Bureau of Customs, Port of Clark, ang 2 parcel na naglalaman ng ecstasy tablet na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso sa bahagi ng pinalakas na kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs sa pagpasok ng bagong taon. Isinagawa ang operasyon sa pagtulungan ng PIDEA Airport Interdiction Unit, sinaksihan ng mga tauhan ng Philippine National Police. Yung pong shipment ay nagmula sa Austria. Nakatakdang dalhin sa Davao City sa ilalim ng parehong consignee, naglalaman ng higit sa 4,000 ecstasy tablets sa unang pagdedeklarasyon o naunang idineklara bilang mga karmats. Ang pagkakasamat ng ilegal na droga ay bunga ng mas mahigpit na pagbabantay sa panahon ng Kapaskuhan kung kailan dumating yung 2 parcel sa isang bodega ng Air Express sa Clark International Airport noong December 24. Ito ay na-plug ng X-ray Inspection Project Team ng BOC dahil sa kahina-hinalang imahe dahil kung kahit agad na ipinag-utos ang pagsasagawa ng 100% physical examination sa mismong harap ng PIDEA officers at ng mga taga-PNP. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Pimoseno, si District Collector Jarius Reyes at ang mga tuhan nito sa mahigpit na pagbabantay kahit sa peak season nitong holiday. Pagpasok saan ng pasok sa mga eskwelahan. Yan po sa Tacloban, kansilado dahil sa tubig baha, dala naman ang shear line. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RH32, maupay nga agad, Jimmy. Kinansila ang pasok lahat ng antas ng paralan sa lungsod ng Tacloban, pribado man o pampubliko dahil sa tubig baha na dulot ng shear line. Isang executive order ni Tacloban City Mayor Alfred Romaldez kahapon pa at epektibo ngayong araw dahil sa dala ng malakas na pag-ulan. Maraming bahagi sa syudad ang maaring bahain na delikado sa mga estudyante at mga school personnel. Kaya pinayuhan ng city government ang Tacloban ng publiko maging alerto, i-priority ang kaligtasan at patuloy na monitor ang official na advisory ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay.
Magandang umaga, Pilipinas! May tindi problema dyan sa Mindanao, ano ha? Kotse pinaulanan ng bala sa Kidapawan City, North Cotabato, 2 sakay, patay. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykumassalam, Kuyang Angel. Isang kotse ang pinaulanan ng bala sa bahagi ng Puruksay sa Barangay Lanao, Kidapawan City. Sa pagresponde ng Kidapawan City Police Office, 2 katao ang sakay ng kotse. Isang lalaki at isang babae ang duguan na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Dineklarang dead on the spot ang lalaki na nakaupo sa driver's seat habang may pulso pang babae na agarang dinala sa pinakamalapit na ospital, subalit dineklara ring dead on arrival. Ang mga biktima ay kinilala ng Kidapawan PNP na si Romeo Abson Canson, residente ng Canapia Subdivision, Kidapawan, at ang babae naman ay kinilalang si Cristel May Tanyongo Nunez, residente ng River Park Subdivision, Kidapawan City. Batay sa resulta ng inisyal na investigasyon ng kapulisan, pinabaybay ng isang Mitsubishi Mirage patungo sa direksyon ng Barangay Balindong kung saan lulan ang 2 biktima. Nang bigla silang paputukan mula sa isang kulay itim na kotseng Nissan Almera na mabilis na overtake, patakas sa hindi malamang direksyon matapos ang pamamaril. Ongoing ang investigasyon ng PNP sa kung ano ang motibo at identity ng suspect at ng sasakyang ginamit. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. 4:38 sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan mag-bounty ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound, improve alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Si Paulo Contis daw nagpasko sa Cebu kasama ang kanyang mga anak, kay Lian Paz. Kasama din si Georgie Rula. Georgie, good morning! Tinupad ni Paulo Contis ang pangako niyang magpasko sa Cebu para makasama niya ang kanyang 2 anak kay Lian Paz na sina Sonia at Celine. Ang sabi ni Paulo na pag-usapan daw nila ito noon ng kanyang 2 anak nung nandito sila sa Maynila para manood ng concert ng Blackpink. Ang maganda ngayon sa pagkakaayos sina Paulo at ng dating asawang si Lian ay naging kaibigan na ng aktor ang kasalukuyang asawa ni Lian na si John Cabahog. Nagkaroon na ng blended family at pamilya na nga ang turing ni Paulo sa kanila. Nag-post pa ito sa kanyang social media account na ang sinabi nito, "A very well spent holiday kasama ng aking pamilya sa Manila at sa Cebu. Mahal ko kayong lahat." End of quote. Kaya tinanong ko siya kung talagang pamilya na nga ba ang turingan nila ni Lian at ng asawa nito ngayon na si John Cabahog. Ang sagot ni Paulo sa text ko sa kanya ay sanabi nito, "Talagang pamilya ko na sina Lian at John because we are parents. We can call it modern or blended family basta ang center namin ay ang pagmamahal namin sa mga bata. Yes, it took a while but I believe the timing is perfect." End of quote. Iyon naman daw ang dinadasal niya sa ngayon na maging okay na silang lahat at inaasahan din niyang at idinadalangin din na maging okay na rin sila ni LJ Reyes para sa anak nilang si Summer na naninirahan ngayon sa Amerika. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 4 ng umaga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Alam nyo, tapos ng Pasko ha. Hindi ha, pinaghahandaan namin ang Christmas 2026. Yan. Ito lang yung pamimigay ng regalo. Kasama ang Pride Detergent. Ang tropa ni Sherwin Alvaro ay nandiyan sa barangay San Antonio, Parañaque City.
Ayan ha. Sa mga taga-barangay San Antonio, Parañaque City, lakasan ninyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan ang tropang pogi. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay sucker. Sucker. Yan ha. Mamaya gagamitin natin sa sentence ang sucker. Yan ha. At ano bang ibig sabihin yan ha? S-U-C-C-O-R. Sucker. Yan ha. Maganda umaga, Pilipinas! Target magtayo ng typhoon-resistant farm infrastructure ang Department of Agriculture upang labanan ng madalas na pagtaas ng presyo ng sili tuwing panahon ng tagulan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tulorel Jr., bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng ahensya para patatagin nga ang supply ng sili at gawing mas predictable ang produksyon sa harap ng pabago-bagong panahon. Paliwanag ng kalihim, kadalasan kasing malaki tinataas ng presyo ng sili kapag nasisira ang taniman dahilan sa malakas na mga pag-ulan at bagbagyo. Kung matatandaan, noong Setyembre, umabot ng 800 pesos per kilo ang presyo ng siling labuyo, dulot naman ng pinsalang dala ng masamang panahon. Pero alam mo ninyo, nakakalungkot, kwento muna tayo. Alam ba ninyo na ang presyo ng pagkain dito sa Pilipinas, kung ikukumpara sa Vietnam, sa Thailand, at mga kalapit bansa natin sa Asia, masyadong mataas. Halimbawa, sa Vietnam, ang presyo ng manok ay 40% na mas mababa kung ikukumpara sa Pilipinas. Sa baboy, 92% na mas mura ang presyo ng karning baboy ng Vietnam kaysa sa Pilipinas. Kaya nga doon nag-i-import yung mga importer. Yung mga kumukuha, nagluluwas dito sa atin. Yung sa Thailand, alam ba ninyo ang asukal sa Thailand? 30 pesos per kilo. Dito sa Pilipinas, magkano ba? 80? 100? O doon 30 pesos per kilo. Tapos, ang kanilang pork at chicken, 50% na mas mura kung ikukumpara sa Pilipinas. O yung premium na jasmine rice sa Pilipinas na 60 pesos per kilo. Alam ba ninyo magkano doon? 35 pesos per kilo. Bakit? Bakit sa kanila mas mura ang pagkain? Yung galunggong, ang import price pala niyan, 80 pesos per kilo lang. Pero pagdating sa palengke, 250 pesos per kilo. Di ba? Nagmamahal pa pagka mababa ang demand sa karne. Tapos alam ba niyo, mas mataas din ang sweldo sa Vietnam at Thailand kung ikukumpara sa Pilipinas. Kaya ang resulta dito sa Pilipinas, matindi ang problema natin sa malnutrisyon sa edad 0 to 5 years old. Kung ikukumpara doon sa kanilang bansa. Bakit? Mas accessible ang magandang pagkain Ang maayos na supply ng pagkain. Dito sa atin, pahirapan. O, isa pa. Yung inflation, yung food inflation. Ang taas din. Mas magagaling ba yung mga farmers nila doon? Hindi. Magagaling yung mga farmers natin Kaya lang, mas konti ang ating napuproduce kung ikukumpara sa kanila. Kasi po, masyadong lumalaki ang ating populasyon, mabagal naman ang ating produksyon ng pagkain. Ayan. Isa lamang ho yan sa mga dahilan. Pag-uusapan natin yung iba pa. Maganda umaga, Pilipinas! Likurang bahagi ng tricycle na bangga ng bus, pasaherong tumilapon, patay. Yan po yung sa Binalonan, Pangasinan. Masantos siya Basani, Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy, detalye mula kay Freddy Pardo, Aris 38. Freddy? Binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Ordinated District Hospital ang isang 37 anyos na lalaki na residente ng Binalonan matapos maaksidente ang sinasakyan niyang tricycle. Sa ulat ni Binalonan na Chief of Police Major Simon Paiking, naganap ang aksidente alas 5:40 ng umaga sa National Highway ng Barangay Canarbacanan, Binalonan, kung saan tinatahak ng tricycle na minamaneho ng 36 anyos na binata, butcher at residente ng Binalonan, sakay ang biktima
ng aksidenteng mabangga sa likuran ang kanilang sinasakyan ng bus na minamaniho ng isang 41 anyos na lalaki na residente ng Manawag, Pangasinan. Nabatid sa investigasyon na mag-overtake sana ang bus na tricycle ng mga biktima, subalit nahagip ng kaliwang bumper ng bus sa ang likuran ng tricycle dahilan upang tumilapon sila sa gilid ng daan at nahulog pa ang biktima na bumagsak sa simentadong kalsada na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sugatan din ang tricycle driver na patuloy pang ginagamot ngayon sa hospital habang ang bus driver ay nasa kustudiya ng Binalunan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarti tag-uulat para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ayan, nagre-react yung ating mga kababayan. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Kelowna, British Columbia, sa Canada. At magandang umaga din ang mga Pilipino dyan po sa Amerika. Maraming tutol, meron ding pumapabor dito sa mga ginawa ni Trump. Kaya lang yung pong mga naglabasang sinasabing nagbubunyi yung mga taga-Venezuela, kumakalat sa social media, hindi po. Yung video na yan ay galing po sa Argentina. Fake news po yan. Samantala, sabi naman ni Midnight Marcosuno, isa pa sa problema daw po ng ating pagkain o mataas na presyo ng agricultural produce, masyadong maraming middleman. Sa totoo lang masyadong maraming middleman. Oo, nagdadagdag sa presyo. Tapos wala pang support at modern technology. Sa China at Vietnam, yung pong mga malalaking farm, kinoconsolidate. Kaya nagpo-produce sila doon ng maramihang pagkain. Halimbawa, itong region na ito, nagpo-produce lang ng palay. Oo. Dito sa atin, hindi rice-centric. Walang ibang tinutukan kundi palay production sa nakalipas na maraming panahon. Tapos may mga co-op tayo. Kaya lang sa yung co-op, marami dito. Umpisa lang maganda. Mababang incentive. Kaya wala ring mataas na mechanization. Tapos, dahil nga po sa mabagal na implementasyon ng land reform, maliliit po ang mga land holdings. Kaya, hindi rin makapag-produce ng mas maraming pagkain gamit ang makabagong teknolohiya. Maganda umaga, Pilipinas! May winner na tayo sa ating Pasko Panalo. Tumutok sa DZRH at manalo ng Insan 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Bilis namang manghuli ni Sherwin. Sherwin, go. Good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel at bueno mano. Yan sa ating programa ngayong umaga na nakita natin itong nagtitinda dito sa isang tindahan sa Barangay San Antonio sa Parañaque na naka-tune in sa DZRH. Nanay, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Pangalan niyo po? Lolita Duran po. Si Nanay Lolita Duran ng Duran Store dito yan sa Barangay San Antonio. Anong kalsada ito, Nanay? Po? Anong street? Ano pangalan? Santa Cecilia po. Santa Cecilia Street dito sa Barangay San Antonio dito sa Parañaque City. At tuwing umaga, naka-tune in na kagad kayo sa DZRH? Opo, tuwing umaga po. Oo. At sino pa rin yung announcer sa umaga? Si Anthony Caberna po, at saka Anthony Caberna. Anthony Taberna. Siyempre kasama rin dyan si Angelo Palmones. Sino pa po? Si Deo Macalma. Yan, mga paboritong announcer. Dahil dyan, meron kayong tatanggaping 1,000 pesos. Ano po? Thank you po, sir. Oo, at syempre, maraming salamat din sa inyo. At kapag nakuha nyo pa yung ating word of the day, kung nakikinig kayo sa DZRH, alam nyo yung ating word of the day? Soccer po. Soccer, yan o, soccer o yung tulong in Tagalog, yan, nakagaya ng Operation Soccer ng DZRH. In-English mo. Operation Tulong Nay Cecilia, ano ba yung nasa harap nyo? Ano ba yung bota ba yan, Nay? Bota yung nasa harap nyo, yung nakasabit sa harap ng tindahan. Ito po yung mga candy po. Candy ba yan? Pabilog-bilog po. Pabilog-bilog. Anong probinsya? Nay Cecilia, anong probinsya mo? Leyte po. Ay, maupay nga aga. Sa Inupakan, Leyte. Sa Inupakan, Leyte. Bakit sinong inuupakan ba dun? Wala naman po. Lugar po.
Nagkataon lang na upakan. Ayan. Sige, maupay na daga sa maupay nga aga sa maupay nga daga. Ayan, ha? Oo. Sige, ma'am. O, batiin mo naman yung mga kababayan natin sa Leyte. Ang mga kababayan ko sa Leyte, sa mga kamag-anak ko, sana nasa mabuti kayo mga Kalagayan. Ano yun? Kalagayan. Kalagayan. Ayan. Ninervous oo. na. At sana hindi nyo kailangan ng sukor. Tulong. Oo. Nay Cecilia. Nay Cecilia, kabalo ka maglutog iraid. Hindi po, sir. Yung suman lang po na malagkit. Oh, pero nakatilaw nakikiraid. Katilaw na po. Oh, lami no? Lami tayo. Wala naglutog iraid diri ba? Mayroon naman, sir, sa palengke. Marara. Oh. Mahirap po kasi lutuin yung iraid dahil masyadong maraming sangkap, di ba? Matrabaho po. Matrabaho. Oo. Pero lami na. Yan ang tawag sa suman ng Leyte. Ng mga waray. Iraid. Yung tinatanong mo pala, 200 ang ingredients. Hindi Kaya naman. mahirap lutuin. Hindi naman 200. Hindi ba Grabe 200? naman. Hindi naman. 189. Hindi, Yan. 201. 201 ingredients. Kaya pala sobrang hirap lutuin. Hindi alam ni nanay. Day, dagang salamat tayo. Palayon lang paminaw. Ha? Lakwat sana ako eh. Ha? Bata pa lang, lumayas na raw siya ng Leyte. Oo. Ay, yan naman. Nagtaban ka. Kung saan sang lugar. Nagtaban lagi. Nagtrabaho, namamasukan ng Nagtrabaho. Ngayon, nakaraos, sigla nyo, may tindahan na kayo. Nakaraos na po. Ayan, sige. Graduate na. Oo. Ayan, at syempre, ako, Kuya Angel, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasa dating winner sa Deezer H Pasko. Ay, meron nga pa ng premyo. Nakalimutan. Saan ba yung preview? Dahil ako muna yung word of the day. Ito, meron kang Deezer H mini component at Deezer H t-shirt. At syempre, meron ka rin matatanggap na pang Chinese New Year na Media Noche basket. Oh, Chinese New Year na yan. Anong Chinese New Year? Preparasyon yan para sa 2026 Christmas. Ang tagal pa nun. Ganon tayo. Binuksan yan. Ganon Nako, tayo. ewan ko na lang. Oh. Tapos syempre, dahil nakuha mo yung ating sagot, eto meron ka rin pinakamalaki, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, nanay. Napakalaki yan. Marami kang malalaban. Magiging Koreana ka na. Maraming pong salamat. Way isa pa yan. Way isa pa yan. Way isa pa yan, ay. Way isa pa yan. Ayan. Thank you. Thank you. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka ka na sa dating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent. Ari Summer 6, Sherwin Battle Faro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas Promo! Uy, baka nandyan na si Brother Manny De Leon, ha? Maganda ninyo ang pag-uusapan. The birthday ngayon ni Brother Manny. Padadalan ko siya ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce na usilan ng dekalidad na cacao beans at ang brand nila ay Tangerine Chocolate kapag na-process na para maging tsokolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, sana ating pong tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, Bataisen Lux Global, dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago po alas 5 na umaga, 12% BAT dapat nababa dahil sa inflation ayon kay Senator Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond at Paasaris 28. Raymond, good morning.
Iminungkahi ni Senador Erwin Tulfo na bawasan ang ipinapataw na 12% value-added tax o VAT at gawin itong 10%. Nakapaloob ito sa kanyang inihaying Senate Bill number 1552. Ayon kay Tulfo, sagot ito sa problema ng inflation o mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Para sa senador, ang pagbabawas ng VAT ay agarang magpapataas sa kakayahan ng mga Pilipino na bumili ng mga produkto sa merkado na sa huli ay magpapalakas sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na VAT sa buong Southeast Asia at mabigat na pasanin ito para sa mga pamilyang katamtaman lamang ang kita o low at middle income. Malaking bahagi ng kinikita ng mga low at middle income ay napupunta sa buwis sa halip na ipambili ng iba pa nilang pangangailangan. Sa kasalukuyan ng Pilipinas at Indonesia ang may pinakamataas na VAT sa rehiyon na nasa 12%. Sinusundan ito ng Cambodia, Vietnam at Laos na 10%, Singapore 9%, Thailand at Laos 7%, Myanmar 5% at Timor-Leste 2.5%. Upang matiyak ang fiscal discipline, may nakapaloob na safeguard sa panukala ni Tulfo. Binibigyan nito ang kapangyarihan ng Pangulo sa rekomendasyon ng Secretary of Finance na pansamantalang ibalik sa 12% ang VAT kung sakaling lumampas ang national deficit sa itinakdang target ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Matatandang nagkain din noon si Senador Erwin Tulfo ng panukala para sa isang buwang tax holiday bilang paraan ng pagbabalik ng pera sa mga Pilipino sa gitna ng mga isyu ng corruption. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! At 2 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng madalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo na nakatutulong sa atin para ma-achieve ang magandang tulog. Siyempre, pag ang magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod, at stress. Ayan, ha? Kung may mga concerns pa tayo tungkol po sa mga benepisyo ng ultabayo, makipag-ugnayan lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. Ngayon, kung may mga concerns ho tayo na gustong liwanagin, lalong-lalo na mga senior, dyan ho tayo makipag-ugnayan dahil may mga medical experts ho tayong naka-standby dyan. Ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, iba pa hong mga pangunahing butikan. Ha? Ang importante ho dito, yung ating pong binabanggit na promo natin, nakapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng libreng 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from until July 31, 2026. Matagal pa. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Mataas na bilang ng mga lumabag sa batas at nasamsam na iligal na droga at mga baril sa gitnang Luzon na itala nitong 2025. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Naitala ng Police Regional Office 3 ang mataas na bilang ng mga nahuli at pagkakahiwalay na operasyon sa pagtatapos ng taon 2025 sa gitnang Luzon. Sa kabuuang 10,725 operasyong pulis, na-aresto ang 788 high-value individual at 9,937 street-level individual, habang nasamsam ang illegal na droga na nagkakalaga ng humigit kumulang 1.13 billion. Bukod dito, 19 na regional most wanted person at 47 miyembro ng kriminal na grupo ang naaresto at 1,470 illegal na baril ang nakumpiska. Dahil sa pinaigting na operasyon ng kapulisan,
bumaba ang bilang ng index crime mula 3,713 noong taon 2024 tungo sa 3,228 nitong taon 2025. Ayon dito kay Police Brigade General Ponce Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng Pro-3, patunay ang mga resultang ito ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad, epektibong pagpapatupad ng batas at matibay na ugnayan sa komunidad alinsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sinartates. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Yan, kasama na natin si Brother Manny De Leon, ang presidente ng Notre Dame of the Yangas University. Ako, hindi ko naman itinatanggi. Siya po ang principal namin nung high school ho kami sa Notre Dame of Kidapawan Boys Department. Ayan, ha? Nagdiriwang siya ng kanyang birthday ngayon. Brother Manny, happy birthday. Kumusta na ho kayo? Hi, Angel. Good morning. Hindi, masamang magtanong pero mabuti na rin malaman nila. Kayo ho ba ay 50 years old na ngayon? 68 na tayo. Senior. Ilan nila? 60 na? 60? 68. Oh, 68? Ba? Opo. So ilang taon ka pala nung nag-principal kayo sa amin? Nung high school kami? 24. Ganun kayo kabata, nag-principal ha. Oo, pero Brother Manny, thank you ha. Marami kayong tinuruan, marami kayong ginabayan sa amin, ano ha. At isa ho sa mga isinusulong na ligasiya ni Brother Manny ay ang Sagip Ka Foundation. Siguro briefly, brother, ano ang Sagip Ka at anong objective ng Sagip Ka? Actually, natin ako sa this year. Teka. Brother, sandali ha. Bakit ganun? Pupugak-pugak yung linya natin. 2026 na. Akala ka ba, sabi ng DRTC, gaganda ng linya natin. Try natin ulit. Brother Manny? Okay. Ayan, oo. Can you hear me? Yeah, loud and clear. Okay. Nung the year 2000, pinatag natin itong sa Bika 2000 Foundation kasi good na nila. Malo. Mukhang nasa ilalim yata ng balon si Brother Manny. Hindi lang pupugak-pugak, tuluyan namatay. Ano ba naman yan? Ay, nako. Sino nga sekretary ng ano natin? Sekretary Aguda? Ng DICT? Anyari? Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hammerate FA, the blood vitamin. Champion detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, ang DZRH po ay 87 years old. Si Brother Manny, 68. Ayan. Brother! Opo, ayan. Sige, Angel. Mas maganda. Hindi, briefly, what is Sagip Ka Foundation? Ay, tinatag natin ito noong the year 2000, the Great Jubilee year. Wow. Para may pagbabago sa ating buhay. Na may promote natin yung dangal ng Pilipino. Ibalik lang natin yung ating basic values na maging maayos, maging matotoo, maging makatarungan. Gano'n. And in the past 26 years, ano ang ating na-achieve in pursuing the program? Well, ating pinopromote yung values natin, pero mayroon tayong mga programa sa Adapt Children, Adapt Feeding Program, Street Children, Adapt a Forest, parang ganun. Tapos yung mga may emergency cases, nakakapagdugtong tayo ng buhay, napapa-hospital natin yung mga ating mga gustong tulungan, humingi ng tulong. Gano'ng karaming natulungan na, brother, on record? Ang dami na. Ang dami na, no? 5,000.
Siguro yung mga nadugtungan ng buhay dahil sa cancer, mga 300. Pero yung napa-hospital siguro mga 5,000. Kailan nga kayo nag-Time Awardee? 10 Outstanding Young Men? 1991. 1991. Kayo ay presidente pa noon ng Maris School Marikina. Nung kayo ay naging na Time Awardee. Ayan. At dahil ho birthday ni Brother Manny, meron ho siyang pinakiusap po sa amin. Sabi niya mag-donate daw ho kami ng tagsi 10 piso. Brother, kahit nga ice cream hindi nakasya ang 10 piso, saan makakaabot yung 10 piso? Actually, symbolic lang yan, yung 10 pesos. Kasi pwede namang i-multiply yan ng 1,000 pwede naman. Actually, meron ako natanggap, bago lang, another 10,000 from Vic Biloso. Ba, talaga ha? Oo. Si President Vic ayaw talaga si PGM Vic Biloso ayaw magpatalo sa Notre Dame Boys, ha? Porque nalaman niya nag-donate nalaman niya na nag-donate yung mga graduate ng Notre Dame Boys batch 83 ng dekada 80 ng 10,000, nag-donate din siya ng 10,000. Baka yung ibang alumni ng Maris mahiya din ha, mag-donate din ng 10,000. Huwag naman, huwag niyo nang patagalin. Inaasahan ko yan, Angel. Dapat dahil marami itong pakakainin natin, feeding program project for children. Pero brother, saan itong mga lugar na ito? Actually, meron lang tayong initial beneficiary. Ito yung eskwela na tinatag na isang retired teacher, widow, laywoman, na dating teacher ng Santa Cruz Mission sa Lake Cebu. Ito tinutulungan ko na for 3 years, sa kanilang pagkain. So, gusto kong umpisahan dyan at pwede nating i-replicate ito sa iba-ibang places, So, parang beginning lang ito. We are just planting the seed na sana maraming tumulong, gagawa tayo ng endowment fund para masustain natin itong programa about brain stunting. Kasi ito na yung problema natin, yung learning poverty dahil nga sa malnutrition. So, gusto ko sana makadevelop ng isang parang yung combination ng food supplement na may munggo or munggo beans, may mga kamote, malunggay, na magawa siguro ng formula yan na maging ingredient na yan ng ating feeding program. So, malaking vision sana ito, pero we just have to start small. 24 million Filipinos are functionally illiterate. Dahil nga po, bata pa, stunted na yung growth, stunted yung development ng brain dahil nga po sa walang pagkain. Kaya isa sa mga isinusulong ni Brother Manny, katulong ang Sagipka Foundation 2000, ay magkaroon po ng feeding program. At yan po naman ay sinusuportahan ng mga alumni, ng mga nagsipag-graduate nung panahon na siya ay namamalo pa. Ayan. Kita niyo naman si Brother Manny natikman namin, napalo kami nito ng high school pero love namin siya. Di ba brother? Kasi nga disiplinado kami ng mga panahong yun. Tsaka, iba yung sistema. Brother Manny, happy birthday, ha? And thank you, Angel. You don't look 68 naman You don't look 68, parang 67 ka lang eh. Thank you doon sa happy birthday. At saka pinaparating ho nung St. John at saka St. Anthony, yung batch 83 ng Notre Dame Boys of Kidapawan, ang aming pasasalamat ho sa inyo, Brother Manny. Happy birthday. Magagaling. Magagaling syempre. Happy birthday, brother. Yan, si Brother Manny De Leon. Presidente ho siya ngayon ng Notre Dame of the Jangas University. Isa din ho sa kanyang mga naging estudyante ay si PGM Vic Biloso ng GSIS. Maganda umaga, Pilipinas! Kung nandito na si Brother Manny, bibigyan ko kagad siya ng family alcohol Hindi. Para magamit doon sa feeding program. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit
ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Raming Alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Raming Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, 5:11, parang height ko lang in your dreams. 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 1. Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Good morning, mga buntag Kuya Angel. Kakaunti na lamang yung mga bus at mga sasakyan na papasok kayo ng Balintawak na galing ng Northern Luzon mula sa kanilang biyahe. At sila yung mga nagsibagpagkasyon nito naman nakarang linggo. Dito sa Victory Bus liner na galing sa iba't ibang lugar sa Northern Luzon, Kuya Angel, ay dito kay Ginoong Santos ang master bus. Sa ito pa lamang ay nararamdaman nila yung maraming nagsipag-uwian at kahapon ng tanghali hanggang hapon marami na rin yung dumadagsa. Kaya sa araw na ito ay makikita natin na maging itong bus terminal ay kakaunti na lamang yung mga pasahero dahil natuto na raw yung iba na mas maagang nagsipagbalikan dahil ayaw na nilang sumabay doon sa volume ng mga nagsipagpakasyon, lalo na kapag ganyan pagsapit na matapos ang bagong taon na. Laging maluwag at payapa naman itong North Luzon Expressway galing ng Pampanga, Tarlac at wala namang mga naiulat na aksidente patungo dito sa Metro Manila. Ang Balintawak, makita rin natin maging yung pagsampan ng circle papunta ng EDSA Tugubao ay napakaluwag din po yung Angel sa mga oras ito. Pero inaasahan pa raw na hanggang mamaya yung mga papasok na mga late afternoon o bukas pampasok inaasahan ngayong umaga o tanghali darating. Wala naman sa iba't ibang bahagi pa rin ng Northern Luzon, pauwi ng Metro Manila. Samantala itong busway terminal naman at dito naman yung marami ng mga pasahero na dahil ngayon ay unang araw ng pasukan, makita natin na marami nang nakapila dito sa ilalim ng MRT busway terminal, itong EDSA carousel sa mga oras na ito. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Samantala, dako tayo ng Baguio City. Nando naman si Romy Gonzalez sa RH41. Romy, good morning. Good morning, Sir Angel. Labis ang kagalakan, nagbubuhi at nagsagawa pa ng community chance ang mga vendors sa Baguio City Public Market matapos magpasya ang SM Prime Holdings Incorporated na atras ang kanilang panukalang 4.6 billion na market redevelopment project sa Baguio City. Sa kanilang liham kay Benji Maganong noong December 19, 2025, sinabi ng SM na nagpasya silang hindi na ituloy ang proyekto sapagkat lumilitaw na ang Baguio City, ang executive at legislative branches, mga vendors at iba pang stakeholders ay may ilang bagay na dapat ayusin bago may patupad ang naturang proyekto. Kaya man mananatili ang suporta ng SM sa Baguio City at maghahanap ng kanilang tulong sa pagsulong sa pag-unlad at iba pang hangarin ng lungsod. Kaugnay nito sinabi ni Maribel Bentay, presidente ng Baseball Proper ng Baguio City Market, na masaya sila. At kasama ang mga vendors dahil binawi na ng SP ang kanilang redevelopment project proposal ng public market sa lungsod at tumaasa sila na ang city government na magkakaroon ng kolaborasyon sa mga vendors na kung ano ang gusto nila ay yun ang masusunod. Nakiisa, dinati at hinangaan naman ni Congresswoman Sara Elago mula sa Gabriela Women's Party ang tagumpay na nakamit at pagtindig ng mga vendors laban sa malification ng Baguio City Market. Anya, posible palang mapaatras ang mga higante kagaya ng SM kapag magsama-sama ang mga mamamayan. Noong December 2, 2025, ipinila ng Gabriela, Kabataan at Art Teachers Party List, ang House Resolution 543 urging the Committee on Local Government na imbisigan ang posibleng privatization ng Baguio City Public Market at ang matinding epekto nito
sa livelihood ng mga vendors, magsasaka, producers, at consumers. Romy, anong gusto nilang mangyari? Ganyan na lang, nakatenga. Pangit, madumi. Gusto naman nilang kumbaga, ay i-develop pero hindi sa project. Kasi may pera naman ng Baguio eh. Wala nga, tagal-tagal nga eh. Ang tagal-tagal ng panahon yan, ba't hanggang ngayon hindi pa ma-develop? Diba? Yun yung nakakapanghinayang dun. Oo, sinasabi nga ni Congressman Mauricio Dumuga na nag-iwan pala siya ng 4 million. Ay, Sus, me. peso. Ikaw naman 4 million. Paano, saan makakaabot yung 4 million pesos para sa pagpapaganda ng public market? Sir Angel, billion. 4 billion. 4 billion? O, asan na yung 4 billion? Nasa bangko. Bakit hindi nga gamitin? Hindi, kaya nga, yan ang tinatanong ng mga taga Baguio. Meron naman, may mga architecture naman ng Baguio na pwedeng mag-design ng kanilang gustong gawin para sa public market. Pero, hinihintay lang siguro nila yung earnings, interest. Tumubo na lang muna yung pera. Oo, nakatinggal lang sa bangko. Hindi gamitin para sa development ng Baguio. So 40 billion ha? 40 o 4 billion? 4 billion. 4 billion. Kakasya na yung 4 billion. Kasi yung gusto kasi ng, di ba, yung privatization, ilang palapag kasi yun. Pwede naman hindi ganun kalaki. Pwede mo i-develop na hindi naman siguro ganun kalaki. Hindi, pero kung moving forward ka para maging moderno, mas moderno at pang mas matagalan, tama nga naman, mas multi-layered, di ba? Para may parking space. Kasi ang sikip-sikip dyan sa Baguio eh. Di ba? Oo. Ang problema lang siguro, yung relocation, siyempre during the construction, it will take years. So, parang i-displace mo yung mga vendors, wala silang livelihood. Kumbaga, maraming mawawala ng livelihood. Pag-usapan nila dahil masyado na natitenga, kawawa naman yung na premier city pa naman yan, pagkatapos pangit-pangit ang palengke. At saka congratulations kay Mayor Magalong ha, busit na busit yung mga turista na nagpunta dyan nung New Year. Mantakin mo, holiday, kahit holiday, ini-implement niya yung kanyang color coding. Malay ba naman ng mga taga-Maynila at yung ibang mga bisita na may color coding? Di ba? Ano ba naman yan, Romy? Hindi mo maintindihan. Ano, gusto ba nilang? Tapos, sinasabi niya, para daw mag-improve ang traffic. Usad pago nga eh. Di ba? Yung mga, meron pa kasing ginagawa pang dating kalsada, ginagawang park. Yun nga, bakit nga kung kailan holiday saka ka mag-i-implement ng color coding? Ewan ko nga ba? Ewan ko. Hindi rin namin naintindihan na Angel eh. Power wrong kayo dyan sa Baguio. Imbis na masenso eh. Di ba? Sige. Maraming salamat, Romy. Thank you. Magandang umaga. So yan muna, latest na updates sa Pines. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos isang katao arestado naman sa isang linggong malawakang operasyon ng QCPD. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasa kabuang 75 individual ang nasupol ng Quezon City Police District sa pinaigting na operasyon mula December 28, 2025 hanggang nitong Enero 3. Laban ito sa illegal na droga, wanted persons, illegal na pagdadala ng baril at ang pagsusugal. Ayon kay QCPD District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, 22 sa mga ito ay nahuli mula sa isinagawang 17 anti-illegal drugs operations, 37 ang mga wanted dahil sa iba't ibang mga kaso. Bukod dito ay 4 din ang naaresto dahil sa illegal na pag-iingat ng baril, habang 32 naman ang naaresto dahil sa pagsusugal. Kabilang sa nakakulong na ngayon ay ang isang wanted na nagtago ng halos 2 dekada at ang karnaper na nakapagtago naman ng 5 taon. Sabi ni Director Silvio, magsilbing babala ito sa lahat na ang mga gawaing kriminal at illegal ay hindi pahihintulutan ng QCPD at magpapatuloy ang PNP sa pagpapatupad ng batas kahit pa holiday season.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Kasama na natin si Brian Posadas mula sa Theoxis Health Ventures. Sir Brian, good morning. Sir Brian, nasa Via Zoom. Morning, Kong Angel. Ayan, Happy New Year. Kumusta ka na? Happy New Year, Happy New Year. Okay naman tayo. Yung lechon, ilang beses mo nang ininit? Naubos agad eh. Ay, di ba? Hanggang ilang beses ba talaga dapat initin ang pagkain? Yan. So, Kong Angel, no, kasi ang problema natin dyan, kapag nagre-reheat tayo, naintindihan naman natin mga kababayan natin, hindi naman tayo naghahanda kasi ng Pasko na saktong-sakto lang para sa araw na yon. Usually, grande talaga siya. Minsan nga may nagtanong sa amin, kasya ba yung, kaya nyo bang ubusin yung hinanda? Yung sabi namin, hindi, diretso sa freezer yan. So, kultura na Pilipino na nagre-reheat tayo ng pagkain. Pero again, ang problema natin dito is yung food safety. So, siguro ang dapat nandaan ng mga kababayan natin, ang bacteria kasi nagmumultiply siya ng mabilis between around 5 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. So kapag iniwan mo yung lamesa, yung pagkain sa lamesa, around 2 hours maximum, 1 hour pag medyo mainit yung panahon, o kaya overnight mo na iniwan sa labas, no, room temperature yung food, delikado yan kinabukasan, no? Already unsafe kasi posibleng nag-produce na ng bacteria yan. Ang laging iniisip ng mga tao, hindi, may bacteria naman yan, pero pag ininit ko yan, namamatay yung bacteria. So, okay pa yan. Hindi siya totoo, no? Kasi may mga bacteria na namamatay, pero yung bacteria kasi nagpo-produce yan ng toxins. Yung toxins hindi napapatay sa heat yon. So, yun yung reason kung bakit nagkakaproblema pa rin sila kahit ininit ko naman na yung pagkain. Kasi yung toxin na na-produce ng bacteria, hindi namatay yun sa reheating. So, yung tanong mo kanina, Kong Angel, ilang beses pwedeng initin yung isang ulam. So halimbawa, no, yung ulam na fresh pa, pinalamig lang natin saglit, tapos nilagay natin sa freezer, tapos nag-yelo na siya, no, kumbaga naging frozen siya. Pagka tinow mo na siya, or meaning pinalambot mo na siya, at nireheat mo na siya ng tamang pag-init, once lang siya pwedeng gawin. Once lang? Yes. So hindi mo na pwede kahit ulit, Sir yung Brian, i-reheat mo na. Sir Brian. So ang technique diyan, ang ginagawa namin, so kunyari pagkatapos mo magluto, no? Nasa isang malaki siyang lagayan, tapos amigin mo, ililipat mo siya sa maliliit na lagayan. Paghiwa-hiwalayin mo. Para yung so yung ilabas mo sa freezer, kung ano yung inilabas mo, bawal mo na siyang ibalik ulit. Kahit hindi amoy... So kaya dapat naka-small partitions. Kahit hindi siya amoy panis, meron ng may mga mikrobyo na yun? Oo, kasi yung smell, no, hindi siya positive, hindi siya yun lang yung sign, no? Kasi may mga bacteria na wala namang amoy, pero may toxin na na-produce. But usually, ang talagang sign natin na ginagamit ng mga Pilipino, pag maasim-asim yung amoy, medyo slimy na, may mga bubbles na, nag-color change. Yan yung sinasabi natin na, eto, wala na to, no? Tapos, yan, no? But in reality, may mga toxins, may mga bacteria na wala namang amoy at all. Hindi, pero sabi, pakain mo na lang sa aso yan, pakain mo sa pusa. Hindi ganoon din, nilasin mo rin yung pusa. Kawawa naman yung aso pusa. Parang, yan yung problema natin dyan. So, yun yung problem kasi yung toxin, no? Not just the bacteria, but yung toxin na na-produce ng bacteria, hindi lahat yan namamatay pag ininit yung pagkain. Ayan. So, basta the rule of thumb dyan, pag inilabas mo, pag ininit mo, dapat initin mo siya ng tama. Kumbaga, lahat ng part niya maging mainit, of course, and then bawal na siyang i-reheat ulit kasi na-expose na siya. Okay lang naman ako, malakas ang immunity ko. Nagbuol tabayo ko araw-araw, di ba? Katwiran ba yun? Para kahit na ano, yes, di ba? Tama naman yan, Kong Angel. Makakatulong, no, na ma-prevent, no, yung infection and fight infection faster. That's what Ultabio was saying. But it's not it's not logical na iaasa mo siya doon, no? Hindi siya lisensya ang pag-inom ng Ultabio na kumain ka ng unsafe na food. Oo, it's support but it's not substitution. Kasi ang mga postbiotics gaya ng Ultabio and all other probiotics naman, yes, it strengthens your gut,
support faster recovery, but again, food safety pa rin yung first line of defense natin. So kailangan siguraduhin na tama ang ginagawa natin. Tapos kung Angel, ang mahirap pa dyan, no? Minsan mga Pilipino naghahain, no? Tapos hindi ko magamit ang serving spoon. Isa pa yun, oo. Yan, delikado Walang yan. serving Huwag yung gagawin. So pag nilagay nyo dyan sa lamesa ninyo, maglagay ng serving spoon, no? Tapos dapat yan talagang makukuha ng malinis. So usually ang ginagawa nga natin, hindi lahat naka-display sa lamesa, may mga nakatabi pa. Yun yung yun yung usually i-freezer mo. Pero halimbawa, lahat kayo dyan, parang boodle fight. Tapos yung natitira, yun yung i-freezer mo. Medyo delikado yan. Tsaka yung iba kasi inilalatag na parang isang lagayan lang, ay matutuwa yun, yung mga Sharon. Yung mga, yun din yung problema mo doon, no? Hindi lang napanis, naiuwi pa. So, kaya kailangan mag-ingat. Lalong-lalo na nito nakalipas na Pasko, ang daming imbitado, may bit-bit na laptop. Diba? Lapad na Tupperware. Naka-ready na yung supot. Naka-ready. Hindi. Social na ngayon. Social na ngayon, hindi na supot. Laptop na. Lapad na Tupperware. Malapad na Tupperware pa na mga bastos. Parang naka-microwavable na rin siya. Ready na. Pag initin na lang, Oo. Hindi man lang iniisip. Kaya gusto ko magdasal Sana naman yung pong mga bisita, makonsensya na hindi lang sila mahilig, hindi lang sila ang may gusto na kumain ng balat ng lechon. Mantakay mo, halimbawa. Marami pa pong ibang bisita. Tatatlo pa lang yung bisita tumira ng lechon. Wala nang, hubad na eh. Diba? Oo. Ang unang nadali, ulo pa. Hindi, yung ulo binalot eh. Tinake out na eh. So, again, para sa ating mga kababayan, dapat food handling is a primordial concern, lalong-lalo na sa mga mga natirang pagkain. So, yung natira ng Pasko, kung hindi na i-preserve, huwag yun na init-initin. Di ba? Correct. Kung Angel, mas mag-ingat sila sa mga food na may may gata. No? Yung mga gravy base. So halimbawa, yung mga Bicol Express, ginataang ulam, mga menudo caldereta, even rice, no? Kasi yung Bacillus cereus usually nandyan yan. Seafoods and stuffed food, mga embutido relleno, kapag hindi even yung reheating, kaya kailangan mag-ingat. So, palakasin natin ang immune system natin, tama, no? May fight infection faster, your Ultabio can help. But always remember the importance of food safety and food handling. Sir Brian, maraming salamat for joining us. Happy New Year. Thank you. Ingat po kayo. Thank you so much, Kong Angel. Si Brian Posadas mula po sa Tioxis Health Venture. So hindi katuwiran. Hindi. Naka-Ultabio ako eh. Mataas ang resistance ko. Hindi po yung katuwiran. Dapat mag-ingat pa rin tayo sa paghahanda ng ating pagkain. Asan ba yun? Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Red alert status nakataas ngayon sa Washington DC dahil sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela. Nga pala. Alamin natin ang latest doon mula kay Joy John Balarete Acol. Joy John, kumusta kayo dyan sa Washington? Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Nakatas ngayon ang seguridad sa paligid ng White House at sa buong Washington DC dito sa Estados Unidos dahil sa ginawang pag-atake ng pwersa ng Amerika sa bansang Venezuela at sa pag-aresto nito sa Pangulo na si Nicolas Maduro at sa asawa nito. Simula pa nitong nakaraang Sabado, Kuya Angel, mga kababayan, may banta na umano na pasasabugin ang embahada ng Venezuela dito sa Washington kung kaya't nagkaroon po ng pagsisiyasat at paghihigpit ng seguridad sa loob at labas ng mga gusali ng embahada. Sa ngayon, ang mga kalsada sa paligid ng Venezuelan Embassy sa DC ay muling binuksan matapos itong isara, itong nakalipas lamang na Sabado ng umaga, at ganoon din ay bantay sarado pa din ng mga puwersa ng Secret Service at DC Metropolitan Police District ang lahat po ng mga federal building at karamihan ng mga embahada ng iba't ibang bansa na nandito po sa District of Columbia dahil sa kabila ang mga rally laban sa administrasyong Pangulong Trump dahil nga sa pag-atake sa Venezuela. Samantala, ang napatalsik na Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Celia Flores ay haharap sa isang federal na hukom ngayong Lunes ng tanghali. Oras po yan dito sa Amerika at ito ang kinumpirma ng isang takapagsalita para sa korte ng distrito ng US sa Southern District ng New York ngayong linggo lamang. Dumating sina Maduro at Flores
sa New York nitong Sabado ng hapon, ilang oras matapos silang kunin mula sa kanilang tahanan sa Caracas at ihatid sakay ng USS Iwo Jima warship bago isakay sa isang pribadong eroplano patungong New York upang harapin ang mga kasong kriminal nito. At yan ang balita. Ako naman si Joy John Balarete ako. Kuya Angel, go ahead. Sino ang nag-file ng kaso against kay Maduro? Ang federal government ng Amerika, Kuya Angel. Kailan na i-file yan? Matagal na? Actually, ang kaso ay matagal na. Kung kaya nagkaroon ng pag-atake ng person ng Amerika sa Venezuela. Kaya pala kasi naghamon pa siya. Kunin niyo ako dito. O di, kinuha nga. Correct. At marami pang mga kaso na kakaharapin ang Venezuelan President ngayong Lunes. Bukas na po yan dito sa Amerika. Pero ngayong sa linggo pa lang ng gabi, Kuya Angel, dito sa East Coast. Sige, bigyan mo kami ng update mamaya, lalong-lalo na sitwasyon dyan sa paligid ng Washington. Joy John, maraming salamat. Si Joy John Balarete Acon. Balik sa'yo, Kuya Angel. Maraming salamat. Si Joy John Balarete Acon, live mula po sa Washington, D.C. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga ay para ho doon sa mga suki ho natin. Huwag kalimutan, meron ho tayong tangerine chocolate. Baka ho kayo pabalik ng Amerika, na ibang bansa. Gusto nyo magpasalubong doon, magpadala ho kayo ng tangerine chocolate. Yan, ipasalubong nyo ho sa kanila, inaabangan yan. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay brand ang mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot nga po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce ho sila ng dekalidad ng kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants yan ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana daw po ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 36 makalipas ang alas 5. Ang oras na yan ay hatid sa Aga, Pilipinas! 42 na makalipas sa alas 5 na umaga. Nakon, lipa na talagang mga fake news ngayon. Yun yung picture na yung video na nagsasabi na si Maduro nagsabing come and get me. Hindi daw totoo yun. Edited. Yun naman sinasabi na tawag dito, nagbubunyi yung mga taga Venezuela. Yun video galing sa Argentina. Fake news din. Nagkalat ho yung mga fake news. Pero ito hindi ho fake news Sumobra ng halos 9 na bilyong piso mula sa orihinal na 6.320 trillion pesos national budget ang nailabas na pondo ng gobyerno noong nakarang taon. Sa datos po ng Department of Budget and Management, umabot ng 6.335 trillion ang 2025 national budget noong katapusan ng Nobyembre dahil sa karagdagang 8.98 billion pesos na unprogrammed appropriation. Bago ito, sinabi ni Budget Assistant Secretary Romeo Matthew Balangkita ang pagpapatupad ng extra caution o dagdag na pag-iingat ng DBM sa pagpapalabas ng pondo sa gitna ng isyu ng manumalyang flood control project. So kita ho niyo nagkaroon na ng extra caution pero lumagpas pa rin sa halos na 9 na bilyong piso ang nagastos na pondo last year. Maganda umaga, Pilipinas! Idiniklara nga po ng Korte Suprema bilang unconstitutional o labag sa batas ang special provision ng Unprogrammed Appropriations ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Ibig sabihin, walang kapangyarihan noon si nating Finance Secretary Ralph Recto na ilipat ang pondo ng mga government-owned and controlled corporations o GOCC papunta sa National Treasury para ponduhan yung mga unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriation, doon ho nanggaling yung ibang pondo para doon sa mga flood control, sa mga milagrosong flood control. Ayan. Ayon sa Korte Suprema, walang sapat na batayan sa saling batas ang hakbang dahil nilalampasan nito ang tinatakda ng konstitusyon sa pag-a-apply ng pondo at nag-aalis ng proteksyong ibinibigay sa umiiral na batas tulad ng Universal Healthcare Act at Syntax Law. Ayun. Kaya nga po pinasauli yung pondo galing po sa PhilHealth. Ngayon, eto din.
dapat daw po ibalik yung 107.23 billion pesos na kinuha naman sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Inilipat noong Enero 2024 ni na Finance Secretary Frederick Go at National Treasurer Sharon Almanza. Ayan, ha? Yun din yun yung doktrinang yun yung naging utos na yun ng Korte Suprema, wala silang kapangyarihan na ilipat yung mga pondong yun sa National Treasury. Kaya ngayon, pinasasauli 100.7 billion. Magkano yun sa Magkano yun sa PhilHealth? 83. Naging 67. Ito sa PDIC, mas malaki. 107.3. Kaya lang mahirap dito, pagka isinauli, malamang kunin na naman sa taxpayer ng mga Pilipino. Ay, Diyos may Ginoo. Parang hinold up na tayo pa rin ang magbabayad. Maganda umaga, Pilipinas! Tapos mababalitaan mo, sa ilalim pa ng mga allocable funds, eto, mula 2023 hanggang 2025, ang mga nakakuha ng pinakamataas na mga allocable funds, 14 trillion pesos. Billion ba ito? Hindi. Million. Billion. Billion. 14 billion pesos. Si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinusundan siya, number 2, 6 billion ni Leyte Port District Representative Richard Gomez. Si Boy Batok. Ayan. Si Iloilo First District Representative Janet Garin. Ang hari ng Dembaksya. 3 billion. Reyna ng Dembaksya. Ayan. Marinduque Lone District Representative Lord Alan Velasco, dating speaker din. 4.3 billion. Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela, 7.5 billion. Cebu 5th District Representative Duke Prasco, 6.6 billion. Cebu 3rd District Representative John Pablo Garcia, 6 billion. Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez, 4 billion. Negros Oriental 2nd District Representative Manuel Sarabia, 5.5 billion. Eastern Samar Lone District Representative Maria Abonda, 7.5 billion at iba pang mga kongresista. Kung hindi nga nauso yung yung allocable, hindi natin malalaman may mga congressman pa lang ganito Bakit? Non-performing Maganda umaga, Pilipinas! At least pasalamat kayo, nabanggit kayo sa allocable. At least alam namin, congressman pala kayo. Kaya alam, billion-billion yung allocables nyo, Ay, sus, may Ginoong buhay ito. Pero huwag kayong mag-alala. Ito. Maganda to, ha? Ayan. Pagkatapos naman nung pagputok nun sa hindi ko na itanong to kay Joy Jun sa Venezuela, yun namang dating chief ng National Intelligence ng Venezuela, naglabas din ng listahan ng mga senador na nasa Venezuela list. Mga politiko naman ito na tumatanggap daw po ng milyon-milyong kickback mula sa Maduro regime at mga Venezuelan trafficking organization. Sa Amerika naman ito, ito daw po yung listahan ng mga tumatanggap doon. Representative ng Alaska, Lisa Murkowski, Arizona, Mark Kelly, Robin Gallego, Alex Padilla. Sa Amerika to, hindi ito sa Pilipinas. Adam Schiff, Michael Bennett, John Hickenlooper, Richard Blumenthal, Chris Murphy ng Connecticut, mula sa Delaware naman si Chris Coons, mahaba ito Rafael Warnock, haba basta halos karamihan ito mga sinasabing tumatanggap din ng kickback. Hindi naman pala nag-iisa Pilipinas. Kahit naman para sa Amerika, marami din pong mandarambong. Ang tanong, magtatayo kaya din sila din ng Independent Commission for Infrastructure? Doon naman sa kanila, Independent Commission on Drug Trafficking? Diba? Pagkagayahin nila Pilipinas. Pagkatapos, pagka medyo malapit na sa pinto yung investigasyon, may matutumbok na, tigil mo na yan.
Bebetsa tayo eh. Maganda umaga, Pilipinas! Ginoong buhay to, buhay pa kayo. Higit 1,000 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso nasibak sa serbisyo noong 2025. Detalye ng balita mula kay Edniel Paron sa RH52. Edniel, good morning. Happy New Year, Kuya Angel. Nakapag-resolve ang pambansang pulisya ng 4,203 administrative cases laban sa sarili nitong hanay. Patunay ng pinaigting umanong integrity monitoring nitong 2025. Sa ulap ng PNP, nagresulta ang case resolution sa pagkakasibak sa serbisyo o dismissal ng 1,120 police personnel habang umabot naman sa 1,425 ang nasuspinde. Bahagi sila ng kabuang 3,403 na mga pulis na naparusahan kung saan ang iba naman ay nadimot, na-reprimand, na-forfeit ng sahod, napatawan ng restriction at tawid-tawid sa iba pang benepisyo. Sa ilalim lamang ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., 425 ang inulap nitong kinasangkutan ng 710 personnel ang naaksyonan mula August 31. Patuloy naman ang pangako na internal cleansing ng PNP kung saan pinakauli sa mga iniimbestigahan o pinagugulungan ng dismissal proceedings ay ang 4 na nagpaputok ng baril nitong holiday season. Ako naman sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. 10 minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga. Para ho doon sa ating mga kababayang medyo nananakit ng kasukasuan, nagkakarinkle, sumihina ng kalamnan, yan daw po epekto ng pangtanda. Pero labanan ho natin yan. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto bago mag-ACS na umaga. Bakit nga ba kinuha yung pondo ng PDIC pagkatapos biglang tinaasan yung coverage kunwari ng mga bank deposit from 500 ginawang million. Para may tago yan, nagka-bookingan. Sabi pakibanggit mo rin yung investment na ginawa naman ng Pag-ibig sa Megawide. Babanggitin natin. Magandang umaga sa mga taga Megawide. Kumusta na ba yung investment ng Pag-ibig dyan? Mga preferred funds kasi, preferred stocks, share kasi yung binili. Yung preferred share po, pwede mo lang yung i-monetize uli kapag naibenta na. Binenta sa Megawide noong mga panahon na hindi nga daw nila maintindihan kung bakit binenta ng shares ng Megawide. Nalulugi ng mga panahon yun. Hindi, kaya nagtatanong lang ho sila. Bakit? Ayun, nabanggit na ho natin. NCRPO, todo paghahanda para sa Translasyon 2026. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Todo handa na ang National Capital Region Police Office sa traslasyon ng Poong Nazareno para ngayong taon. Maagang kumilos ang Regional Force Battalion ng Hanay kasama ang iba pang distrito at allied forces nito para sa final rehearsal and walkthrough ng deployment. Bilang paghahanda raw yan sa inaasahang dagsa ng ating mga kababayan. Nag-dispatch ito ng 274 na personnel sa pangunan ni Colonel Celso Rodriguez ang kanilang force commander. Ipinadala rin ng puwersa sa Quirino Grandstand doong Sabado para sa huling walkthrough and rehearsal. Itinatag dito yung human barricade at sinuri ang galaw ng mga tauhan bilang bahagi ng crowd control, disiplina at kaligtasan ng mga itinalagang lugar. Idiniin ng Hanay yung commitment nito bilang under security para sa Reno 2026 na may malinaw anilang layunin. Tiyakin ang kaayusan, disiplina at kaligtasan ng mga lalahok na deboto. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Alam mo ninyo, sa ibang bansa, yung mga ganyang klaseng pista ng mga puon, dinadayo yan. Nagiging tourist attraction niya, kaya maraming mga paghahanda, di ba? Oo. Dito kaya sa atin, kano kaya karaming turista ang madodraw ng puon ng pistang Nazareno? Diba? Kasi yan isang annual event yan. Para mapuno yung mga hotel.
congratulate natin ang Department of Tourism. Kasi sa dinami-dami ng mga promotional activity nila, yung target nila na 8.4 million para last year, ang na-achieve lamang 5.6. Ang layo, ano ba? Ang Vietnam 13.9 million, ang tourist arrivals, ang Thailand na kapitbahay natin 21.8, Malaysia 28, Singapore na ang liit-liit kasi laki lang halos ng Metro Manila 11.6, Indonesia 10.4 at 10.04, ang Pilipinas 5.6. Ayan. Bakit? Pangit ito bukod sa pangit ito yung mga lugar. Yung Boracay na nilinis ni Mayor Digong, after 4 years, ayun, dugyot na naman. Wala na. Ay, susme. Wala daw hong STP, Sanitary Treatment Plant. Mark Lapid ng TIESA, good morning. Di ba, teritoryo ho ninyo ito? Tapos, tumaas din ang kriminalidad sa iba't ibang mga lugar. Tapos, ang mahal daw ho ng hotel natin. Kung ikukumpara doon sa iba pang mga hotel sa ibang bansa. Kaya hindi tayo nakakadraw ng turismo. At higit sa lahat, ang promotional activity ho ng Pilipinas para sa ating turismo ay tadtad ng pagbumuka ni Secretary Prasco. Katonying, akala ka ba magsisibakan? Hindi pa kasama si Prasco doon sa mga sisibakin? Yung mga kita ho ninyo, ang daming mga promotional gimmick nila, puro pagmumukha niya. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi ko alam kung ito mag-asawa ba, tatakbong senador o hindi. Anyway. Eto pa, may hahabol akong kwento sa inyo. Sino itong mga senador at hindi naman mga senador, basta sinabi mga politiko, siyempre politiko, either senador o congressman yan, nasa listahan naman ng isang executive ng isang hotel, malaking hotel na may casino. Ayan, nung daw magpasko, hindi lang sila at ang kanilang kamag-anak, pati mga staff, kumuha ng mga libreng rooms. Ayan. Titibay nyo alalaki na nga na inyong pork barrel. Alalaki na inyong allocable. Di ba? Nag-occupy pa kayo ng mga hotel. In-occupy yung mga hotel. Halos yung buong hotel, magkakamag-anak lang daw ng mga congressman at mga senador at saka mga governor yung nandun. Naintindihan nila na yung pong may-ari nun, medyo may political leaning. Kaya nga tumawag sa isang sekretaryo na mag-resign di ba? Pero sabi na malupit naman doon sa malupit naman yung mga politikong yun na nag-occupy ng hotel, May listahan ibinigay sa atin. Ang titibay din ang pagmumukha, Binamatch ko pa lang tinitingnan ko kung nandun din sa listahan ng mga allocables. Doon sa mga may malalaking listahan na allocables. Ang lulupit, para bang tawag dito. Sabi nga hindi na goodwill parang hostage ang ginawa doon sa hotel. Ay nako, buhay talaga. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim na gawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod ng po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones. Tigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula kay Albert Einstein. Ang sabi niya, there is no vaccine against stupidity. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alaksa.